Hello everyone, welcome to my journey, Life with Rice, without rice. Yan, napakahalaga po nitong ipapaliwanag ko sa inyo. Sorry at na-late po yung sagot ko dun sa post. Ano yung gamot na iniinom nung isa sa kino-coach natin na in case of emergency na pag tumaas yung BP niya 160 pataas, may backup siya na gamot. Yun ang purpose nun. So tatlo lang talagang maintenance niya. It just so happen dinagdagan ng doktor yung isang gamot niya sapagkat madalas to the highest level ang pagtaas ng BP niya, umaabot ng 200. So yun ang iniinom niya. So sasagutin natin yung ano yung gamot na yon dun sa mga nakasanayan. Kung bawa yung mga nag-comment, kung yan po yung iniinom ninyo, hindi kasi yan yung iniinom ng patient nung kino-coach natin. Kaya lahat ng nag-comment dun sa sinabi ko, nanalo po kayo ng 400 grams of Himalayan salt. Yan, i-PM nyo lang po ako, i-comment po natin yung mga nanalo at ipapadala ko po sa inyo, libre, walang bayad, wala kayong babayadan. So ano po yung unang tatlo na gamot niya? Amlodipine. Yan. Yung amlodipine, ito po ay para sa high blood pressure, pinaparelax ang ugat para bumaba ang presyon. Yan. Kadalasan po nito iniinom po ito yung last meal niya, base po dun sa reseta. Yan, sa dinner. Yan, iniinom niya itong amlodipine 5 milligrams. Pangalawang gamot po niya, telmisartan. Wow, telmisartan 40 milligrams. Ito po ay para rin sa high blood pressure at protection sa kidneys at puso. Madalas ginagamit lalo na kung may diabetes o may problema sa kidney. Yan. Ito po ay madalas iniinom ay breakfast. Yan po yung oras ng pag-inom niya. Breakfast po siya iniinom. At pangatlo na iniinom niya, bisoprolol 5 milligrams. Yan, bisoprolol 5 milligrams. Ito rin po ay para sa high blood pressure at puso. Pinapabagal ng kaunti ang tibok ng puso para hindi masyadong nahihirapan ang puso. Ito naman ay lunchtime iniinom. Malinaw po ba? Lunchtime naman po ito iniinom. At ito na po yung pang-emergency. Ito na po yung pang-emergency. Ito po yung Clonidine. Yan, Clonidine, Clonidine 75 mg. 75 mcg. Yan, ito po yung pinaka-emergency na kinakailangan po ito. Ito po ay isa lamang po ito. 1 tablet a day lang po ito. Ito po ay pinaka pang rescue kapag sobrang taas po talaga ng BP. Grabe ano. Imagine mo sa dami mong iniinom na gamot. Kasi sa totoo lang, tatlo na lang talaga ang iniinom niya para sa high blood pressure niya. But it just so happen, dahil sobrang taas ng BP niya, kinailangan po siyang bigyan ng Clonidine. Ayun po, nasagot na po yung nasagot na po yun. So ito pong tao po na ito, mapera naman ito, negosyante, pero ang pinakamatindi po niya, hindi po siya ganun kagaling mag-handle ng stress. Malaki po ang epekto po sa isang tao kapag yung long period of time na madalas kang stress. Una, hindi naman niya problema ang pagkain, nakakain naman niyang gusto niya. Pag magda-diet, sa madaling salita, okay naman ang family niya. Ang problema lang ay the way ng pag-handle ng stress
At para bang ganito, same problem, pero ako na-handle ko siya, pinagpapasa Diyos ko na lang siya, pero siya yung tipong taong grabing mag-isip. Yung long period of time na kapag ang isang tao stress, malaki po ang epekto po nito sa kalusugan ng isang tao. Ayan po. Kaya po siya ay ano po yung huli niyang gamot? Clonidine. Kaya congratulations po dun sa mga nanalo, at padadalan ko po kayo ng 400 grams o Himalayan. So tatandaan niyo pong mabuti, mahirap kontrolin ang hypertension. Hindi sapat ang isang gamot lang, may gusto rin tayong protektahan. Kaya kailangan hindi po siya basta-basta talaga tinatanggal, sapagkat we need to protect our heart and our kidney. Kaya para po dun sa mga hindi umiinom ng gamot na to the highest level taga ang pagtaas ng kanilang blood pressure, kaya ang ending, ayun, sira ang kidney. Dalawa lang yan, it's either binabayaan mo yung elevated ang sugar at elevated ang blood pressure, malaki po yung magiging problema po ninyo. So ngayon po nasa carnivore way of eating na po siya at nagiging maganda na yung resulta. Sooner or later, hindi ko po siya pipilitin na tanggalin yung kanyang maintenance, sapagkat dekada na ininom niya yung maintenance niya. So hopefully, hope and I pray, sapagkat ako po mismo sobrang dami na po nating mga natulungan regarding dyan sa kagaya rin nito na 4 din ang iniinom na maintenance. Sa ngayon ay wala na, mahimbing na ang tulog, hindi na elevated ang blood pressure, pero wala nang iniinom ng gamot. At isa lang yan, isa sa nakatulong sa kanya, lahat ng bagay na hindi niya kayang kontrolin ay binigyan na lang niya sa poong may kapal, sa ating pong Panginoong Diyos. God bless everyone.